deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth, for their hurt to be a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places whither I shall drive them. Sabay-sabay. And I will send the sword, the famine, the pestilence among them, till they be consumed from off the land that I gave unto them and to their fathers. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. Patuloy namin karal. Reflect kami, Panginoon, sa mga people mo, Lord, ng panahon na yan. Jeremiah, makita namin sarili din dito, Lord. Makita namin dapat iwasan, dapat tularan. Panginoon, kaya pong mag-ingat sa bawat isa. Pray for Pastor dito, Lord. Kaya pong mag-ingat. Magbigay ng katagumpay sa operation, Panginoon. At sa soul winning Sabado, Panginoon, marathon, I pray ingatan ng bawat isa. Magligtas ka ng maraming kaluluwa. Andahin mo sila at kami rin, Panginoon. Gamitin niyo kami. Maalala ng mga tao na tayo, ang lahat ng tao ay tutungo din doon. Isang araw, Panginoon, na hindi alam na tayo pwede nang siguraduhin ng kaligtasan. Therefore, Panginoon, kami especially, andahin po kami. Magkaroon ng sapat na pag-ibig sa kanila, Panginoon. Maligtas. At again, ngayong gabi, ang mensahe ni Lord, Panginoon, ito po mauna sa amin. Tindihan namin kung paano kami pumili at dapat pumili ng tama. Hindi mas ang mali, Panginoon. Naman po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, nari dito, ka-church ko lang ito. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Title natin, review po muna, no? As usual, yung ating last 4 chapters of Jeremiah. Sa 20, as a burning fire shut up in my bones. Okay, naalala niyo ba yun? Yung salita ng Diyos yun. Later sa hammer, no? Pero sa 21, ito medyo may pagkakapareho tonight. Ang title natin, no? Behold, I am against thee. Subtitle niya, blind complacency. Yung mga tao, hindi nila alam. Ang Diyos, galit na. Either hindi alam, hindi tingnan, hindi pinapaniwalaan. Diba? Kahit po sa panahon ngayon, ngayon yung ba, nagigising na rin. Daming lindol, tama nga naman. Lindol, bulkan, ano pa? Bagyo, gera, baha. Kasi maganda nga rin yan nakakaano yung mga tao, nagigising. The big one, ano man yan, ang big one talaga sa yung tatlong woe. Anyway, so kaya, behold, I am against thee. Jeremiah 22, woe unto him that build this house upon by unrighteousness. So, mababanggit na naman yung mga mga character doon, ngayon. Naalala nyo ba yun? Sina Zedekiah, si Konaya, ang tawag sa kanya dun sa chapter 22, Konaya. Ngayon naman is Jeconiah, isang tao lang po yun. Okay, Jeconiah. Basta kasi anak siya ni Jehoiakim. Siya lang naman yung dinala dun Naalala niyo. Jehoiakim. As in nanay. Jeconiah. Ayan. So, siya rin po yun. So, Konaya, siya rin yun. So, pero hindi pa ultimately mamaya tayo dito. Sa last week, a hammer that breaketh the rock. So, ito na hinihalintulad na naman ang salita ng Diyos. Pero ang tema nun, di ba, is kung naalala nyo, ganoon din, preaching na salita ng Diyos. Yung iba nakikinig, yung iba hindi. May parallel yan sa New Testament So, pag nakinig ka salita ng Diyos, pinupukpok ng salita ng Diyos, talagang pinapangaral. Yung iba sumusunod. Yung iba hindi, lalo tumitigas. So may ganyan responses. Kaya ngayong gabi, makikita na natin yun. Dalawang responses, or actually ito yung dalawang choices na pinapapili tayo ng Diyos. Medyo basic to, pero ang title natin ngayon dyan sa verse 1, sabi dyan, behold, 2 basket of figs. Yun ang title natin. Behold, di ako nakapaganda ng props Meron ka ba dyan na ilalagyan ng kahit ano? Kahit ano? Huwag mo basagin. Hindi ako nakabili ng putas Alam niyo may figs.
Hindi uso yan dito eh, pero parang nakita na ako niya, may nagdala niyan eh. Sa church. So imagine nyo lang parang bayabas na kayumito, parang gano'n. Kayumito in a way, anong pwedeng ilagay dyan? Ha? Dalawa na eh, dalawa. Ay, props tayo dito. So, yung sabi ko, ayun, yung figs. Para siyang bayabas in that, yung bayabas puno-puno ng ano, di ba, ng buto. Parang ganyan din yan. Parang yung ano din, dragon fruit. Pula, parang ganun ba yan? Basta parang pag hinugis, ganun eh. Granada nga ata. Hindi, pomegranate yun eh. Pomegranate yun. Iba pa yun. Pero parang pareho din sila. Maraming buto. And then, medyo malaki ganyan. Ngayong fig, mas common to sa kanila. No? So, for the sake of illustration, para makasunod tayo, anong gusto niya? Kasi pag fig, ano yung fig? So yun, apple, ni ano na lang. Mangga na lang, ha? Kung sino pamilya sa mangga? Alam niyo yung mangga, di ba? Ayan, yan. Ang nga ba? Namo. Ayan, figs. So parang yan yung hinog, yung parang violet siya, di ba? Parang sibuyas, pero marami siyang buto, parang bayabas ang buto, pomegranate. Ano sa Tagalog? Hey Google. Hindi, pomegranate yun eh. May tanong pa dito. Tagalog word for igos daw, igos. So talagang hindi natin alam. Though the term ibig is also used. Yan. So ngayon, alam nyo na. Pero hindi nyo pa rin alam. Hindi tayo familiar. Igos or ibig. Anyway. Yug-yogan. Yug-yogan? Yug-yogan. Nyog-nyogan. Okay. Sa mangga na lang, ha? Yan lang na natin ha, baka sabihin ng ano. Alam mo yung pigs yan, iba yung pigs. Pero para maging familiar, mas makabanggit ko mamaya. So, ang title natin, Behold, 2 baskets. Kunwari, basket yan, of figs. Or mangga, kung gusto niyo yun. Yung subtitle natin ay Choosing between good and evil should be very easy. Pagpili ng masama, anong gusto niyo masama dito? Kaliwa na lang. Ito mabuti, ha? Simple lang, di ba? Mabuti, baka malito ako. Masama, mabuti. Imagine nyo, punong-puno yan ng mangga. Mangga na lang. Ang title natin, Behold, 2 basket of figs. Choosing between good and evil. So medyo madali ito eh. Meron lang tayong 3 points. So isa-isayin pa na natin as usual yung context at yung verses. Pero sabihin ko na yung points. Reality of good and evil, andyan yan. Okay? Ba't kailangan pa sabihin nyo, Pastor? Kasi nga may mga tao ngayon, dinideny yan. Alam nyo ba yun? Pag loko-loko, wala namang masama eh. May masama. Parang si Pilato naman, what is truth? Hindi mo alam? Ito tinatanong, di ba? Iniiba nila. Gusto nilang maiba yung mundo, para hindi sila may diin. Ganyan po yan eh. Masama ba yun? Hindi naman ata eh. Ay, iba nga, ganyan eh. Nakakuha nyo. Kaya importante pa rin to. So, reality of good and evil is there. It is there. It is reality. So, kailangan nating tanggapin. Okay? May masama, may mabuti. Kahit sa niya, sa school, sa trabaho, sa relationship, may masama, may mabuti. Piliin natin siyempre mabuti. And it is clearly shown to us, mamaya na pala ito, no? Mamaya pag-umpisa natin. Basta yung verse, yung point number 2 is, good is good. Accept and leave it out, no? Or this out. Ang mabuti, mabuti.
Piliin natin, gawin natin. Ang masama ay masama sa point number 3. Evil is bad and wrong. Ganun lang. Ang grade 1, di ba? Nalagyan natin substance mamaya, okay? Ulit na tayo. So, the Lord showed me, and behold, 2 baskets of figs were set before the temple of the Lord. Okay? Na-imagine nyo ba? Yung temple, for example, yung 2 basket, andon. At pinapakita sa kanya ng Diyos. So, dyan pa lang, marami ng points, no? So, nag-umpisa pa lang Jeremiah, gano'n na yan. Ay, naalala nyo, pinapakita sa kanya ng Diyos. Hindi ko makalimutan yung cauldron. Naalala nyo yung cauldron ba yun? O yung, basta yung, ano yung ano nyo? Nag-boil ng ano? Takorin. Di ba? Paano nga natin? Takorin ba talaga yun? Takorin ako yun eh. Naasal ko nga si Macy's. Sabi niya, takori. Anong takori? Takorin. Takori pala rin si ba? Ano talaga? Yung takorin ba yung parang ginagamit sa lab? Sa? Inano nyo na po yung dati? Wala na. Yung takorin ba yung parang sa lab po yung nilalagyan? Yung parang glass po siya ng Anyway, nasaan na ba yun? Basta may mga pagkakataon na tinatanong siya ng Diyos, ano nakita mo? Ayan. Diba? Tapos yung takorin niya, naka-point sa north. Nasaan ba yun? Nakalimutan ko. Ay, cauldron pala, sorry. Cauldron is parang lutuan pala yun, sorry. Ano yung takorin? Hindi, may iba pa yun eh. Ay, nakalimutan ko. Basta may mga tinatanong ang Diyos sa kanya. Sa Ezekiel, ganun din. Mga prophets, ganun. Tsaka yung naalala niyo sa... Sinong prophet ba yung ano? Yung may hulog. Alam mo yung hulog? Plumb bomb. Plumb line. Plumb bomb. So, anong isabihin nun? Pansinin nyo kasi, kaya point ko dito, it is clearly shown to us. Alam natin, bata ka pa, may masama at mabuti na. Bata pa yan. Ito wag mong gawin. Ito yung gawin mo. Okay? Huwag kang makulit dyan. Tumahimik ka. Ito yung sabihin mo. Wag ganyan. Bata pa tayo. Alam na natin yan. Pero dito, interesting ang Diyos na nag-set. So, parehong-pareho ang masama at mabuti. Sino ba nagsabi niyan? Kaya iba ginagawa, minumove nila yung goalpost. Ay, hindi naman masyadong masama yan. Oh, malakita mo, malapit naman sa ano eh, mabuti. But still, merong pagkakaiba. Amen. Ang Diyos na nag-set at alam natin, kita natin yan. At pero pansinin nyo dito, after niya sabihin dyan, may timing to, no? So, kailan pinakita sa kanya? Nung nangyari na nga sa chapter 22, na nasakop na yung hari nilang bata pa yun eh, si Jehoiakim, bata pa yun. Ito yung next na hari, loko-loko din, bata pa, loko-loko na. So anyway, dinala siya sa Babylon. So nilagay, sino nga, nalala nyo? Sino nilagay sa Jerusalem, sa Judah? Parang puppet state. Sino yung hari-harian kunwari? Na probinsya lang. Zedekiah, ano yung tunay na pangalan niya? Alimutan ko. Siya na yung last na king, no? Pero hindi na siya talaga king eh. Pero nag-rebelde nga siya later. Nabasa na natin sa mga nakaraan eh, no? So, yung panahon na yun, kinausap daw ng Diyos ang kanyang lingkod, si Jeremiah. Okay, malinaw yan ha. So, ito na yung panahon na dinala na nga sa Babylon yung mga inisa-isa pa, no? Princess, carpenter smiths. So, parang na-picture nyo, may mga natira pero may mga kinuha na. So, talo na sila nun. Sabi dito, ano nakita niya? One basket had very good figs. So, maraming figs. Vision po ito vision. Ibig sabihin, dito nakikita ang ano. So, ang ganda pag-aralan din niya. Vision, sa vision niya, may pinapakita sa kanyang Diyos na parang 2 basket. Yung isa puno ng figs, isa puno din ng figs. Kaso yung figs dito, magaganda.
Nakita kayong mangga na lang, yun ang ano, yun. Alam mo ano itsura ng magandang mangga? Saka sabi dito, that our first ripe, saktong kay hinuglak today. So hindi pa yan mabubulok, saktong masarap kainin, hindi rin hilaw kasi nga, hinog na eh. And the other basket are very naughty figs. Ano yung naughty? Nasabihin mamaya, masama din yun. Which could not be eaten, they are so bad. So yung bad pala at saka naughty, pareho. Alam natin kasi naughty, makulit na bata eh. Pero, kaya huwag kayong mapatawag ng naughty. Pero ginagawa nilang ano yung naughty. Oy, naughty. Ginagawa nilang ano, di ba? Binababa. Hindi lang makulit. Huwag nga, bastos ka kunwari. Oy, naughty, naughty boy. Sila sideline nila. Or pinapababaw. So, pero malinaw dito, yung naughty, bad. Bad, naughty. Okay? So, sobrang ano itsura ng mangga na hindi na kayang kainin. Itim-itim na, o bulok na siguro. Pero mangga pa rin. So, mamaya makikita natin kasi ito eh. So, ngayon, ang sabi, dun pa lang, pinakita ng Diyos kay Jeremiah yon, and then, later, tinanong siya. Anong significance nun? Alam nyo, minsan pinapakita sa atin ng Diyos, magkakaiba tayo ng nakikita. Alam niyo ba yun? Sabi nga nila yung mga nadala sa illustration, di ba? Yung tumbler. Anong describe yung tumbler? Sasabihin ng optimist. Napala ako na yan. Sabi ng optimist, nakikita ko ang tumbler na kalahating puno. Yan. Optimist, half full. Yan. Sabi ng optimist, pessimist, mga negative ba? Ay, half empty. Nakakuha niyo? Narinig niyo na ba yan? Di pa? Pareho naman sila tama. Isa lang tinitingnan nila. Isang tumbler na may tubig. Tama pareho. Kasi isa, ang tingin niya, half full kasi ang tinitingnan niya yung laman. Eh yung isa gusto, ay kulang na, half empty. Kaya sabi yun. Ayan, so yung ang Diyos, pinapakita sa atin, ito ng buhay. Ano mo nangyari sa buhay mo? Ano ba? Pumutok ang bulkan. Ang hirap yun Ano magandang ano. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo, yung kwento sa akin din. Hinapilayan. Kwento ko nilang ulit. May isang probinsya, may mag-ama, mahirap sila, yan sa isang kabayo, alam niyo yan? Tapos, ano nangyari doon? So, sumakay yung anak niya sa kabayo, nalaglag, napilayan. So, iyak sila pareho, syempre, napilayan eh. Sabi lang nung mananampalataya niyang ama, "Tay, bakit tayo na ganito? Masama't mabuti, ang Diyos lang nakakalam." Alam niyo na. Biglang nagkagera. Lahat ng kabataang lalaki, mga ganyan, yan ang sinasama sa gera eh. Sinama, enough sa gera. Siyempre, hindi mo alam, uwi ka pang buhay doon, di ba? Eh, yung isang ano niya, ay pilay po, hindi pwede yan. Kaya sabi niya, ay, blessing Di ba? Bago pala yun, o yung ano naman, yung isang kabayo niya, medyo nawala. Ay, ano ba yan? Tay, ba't gano'n? Masapag mabuti, ang Diyos na nakakalam. Bandang uli, bumalik, may kasama pang ibang kabayo. Gusto nyo, kalapati na lang. Hindi, kabayo talaga eh, kasi nalaglag siya dun eh. Basta yun, marami pang pwedeng pahabain yun eh. Basta yun, di mo alam isang blessing o hindi. Again, ba't nang nasabi yun? Ayun, yung ano yung sabi mo? Perspective, what's matter of perspective. So, ang Diyos pinapakita sa atin, parehong bagay, yung iba, ibang tingin. Pananaw, di ba? Ay, church na naman. Yung iba, inaantok. Yung iba, tinatamad na. Ang gagawin ko doon? Yung iba, excited. Ay, soul winning na naman. Experience ko last year dyan. Kaya nung ano eh, pagdebate pa yung pastor eh.
Ay, nabastos ako dyan, nasigawan ako dyan eh. At least may naligtas din naman iba. Amen. Na-experience yan eh. Kaya natin ginagawang katatawanan, pero yun at yan yan eh. Anyway, so yun yun. So pinapakita sa kanya Diyos, kaya tinanong siya, anong nakita mo, Jeremiah? What seest thou? And I said, figs, the good figs, very good. Ganun din, di ba? Hindi na sinabi figs lang. May 4 na figs, Lord. Ano ka, duling? Di ba ganun eh? Yung problema, minamagnify. Nakita niyo ba yun? Ano na mangyayari sa akin? Ang gastos naman. Kailan lang, tumaas na naman yung gasolina. Sabi ng ano ko, minamonitor ko, 2 piso daw. Sabi ko, paggas agad ako eh. Yung pala, hindi naman. Tapos yung pinapagasolinahan ko doon, Hebron, no? This message is brought to you. Hindi nagtaas. Kasi ganyan yan eh, competition yan eh. And anyway, at ako napunta na naman doon. Doon ako sa perspective ba? Hindi, yung iba tinatama, di ba? Iba excited. So, ganun. So, kaya... Pero ang gusto kong makita dito, yung pagkakapakita ng Diyos sa kanya, tsaka yung pagkakita niya, napansin nyo, pareho. Yun ang dapat. Kung ano sinabi ng Diyos, ganun din ang makita natin. Yung iba kasi sa atin, hindi ganun eh. Ano gusto sabihin doon? Yung iba ay blessing na, exciting tayo, soul winning na naman, ilang oras tayo doon. Ang nakikita ng Diyos, mailigtas na yung iba doon. Okay. Sana ganun din tayo. Again, magdoktrina, very accurate tayo dapat. Isa tayo na binabasa ng Bible, iba yung pagkakaunawa natin. Ano yun? Ngayon, kayo tinuturuan kayo dito ngayon. Naalala ko ng mga kulto kasi. Ngayon, nabanggit ko kanina yung Catholic. Kasi, hindi naman sa amin yun eh. Alam niyo ba, huwag tayo mag-celebrate ng mga demonyo. Tiniming nyo dyan eh. Nabanggit na kanina, di ba? Tiniming nila doon. Sabihin nila, yung Catholic po, maniwala kayo, lahat ng mga pagan ritual, in-incorporate nila sa kanya. Yun ang kwento dyan. Kaya yung Pasko, lalo niya, yun na, magpapasko na naman. Pasko nila. So yung Pasko, kesyo birthday na kung sinong Diyos-Diyosan yan, pista ng kung ano yan. Tiniming nila yan, kaya hindi ko sinasakyan yan. So again, ba't ako napunta doon? Kaya so dapat excited tayo. Amen? Kung anong pinapakita ng Diyos, yun ang makita natin. Kasi yun ang totoo. Sinabi niya sa salita ng Diyos, yun na yun. Ang Catholic, lagi may ibang paniniwala. Tumama sa iba, mali sa marami. Ngay Soriano, kailan lang? Ano ba yung nakakinig ko nung kayo Soriano? Bukod sa maraming Diyos. Yun nga, yung ano daw, yung langit daw, reward. Yun ang sabi niya. Kaya hindi maliligtas talaga to eh. Pati mga sumusunod sa kanya. Ano naging reward? Di tinanong ko, nasan yung verse? Wala na, syempre. Wala naman dun sa Bible eh. Ano ba yung reward? Di ba yung regalo? So yun. So kung anong pinakita ng Diyos sa kanya, yun ang nakita niya. So number 1, yun na dapat makita natin. Kaya nga, it is clearly shown to us. Ngayon, minsan, mga batang Kristiyano, hindi nyo agad-agad nakikita, di ba? So, ginagawa ang pattern natin, ang Diyos, papakita sa lingkod niya, katulad Jeremiah dito. And then, yung lingkod ng Diyos, saka i-explain sa inyo. Kaya malalaman mo talaga, kaya I believe talaga itong mga iglesia ni Manalo, alam nilang mali yun eh. Sigurado yung konsensya nila, hindi pwedeng di sasabihin sa kanila yun. Na maling-mali. Sasabihin mo, ito, pinapisay ng Old Testament, si Manalo. Nasa si Manalo dyan? Siyempre, lahat ng matinong mag-isip, nasa si Manalo dyan. Sasabihin nila sa iba, nasa si Manalo dyan? Alam nila, wala. Diba? Soriano din, gano'n. Catholic din, alam nila yan. So, kaya ganito ang pattern na ang Diyos, ang katotohanan, ang salita niya, papakita sa atin. Ang pag-mature na tayo, kung anong mismong pinakita ng salita ng Diyos, yun exactly makikita natin. Ngayon, kung hindi pa, lingkod ng Diyos, magtiwala ka. Katulad nun, ang nakakita dito si Jeremiah, sinabi niya, kung ano pinakita sa kanya, yun na yun.
May dalawang basket, puno ng figs, magandang sobrang ganda. Yung kabila naman, sobrang sama, na hindi na kayang makain sa sama. Ayan. And again, the word of the Lord came unto me, saying, Thus saith the Lord God of Israel, so ano, paano ba siya pinapakitaan ng Diyos ng ganun? Yan. So again, ang tawag dito, object lesson, di ba? Yung iba naman, katulad yung Ezekiel, Jeremiah, ano binatapos na natin? Yung yoke, matapos na ba natin yun? Yung wooden, tsaka yung ginawa, hindi siya gawa na steel, ang hirap nun, hindi naman siya smith. Eh, sabi ng Diyos, papalitan niya ng iron niyo kasi break ni, sino nga ba yun? Kalimutan ko, Hananaya ba yung kalaban niya nun? Anyway, yung mamamatay within 1 year. And then of course, pinakasikat dyan sa object lesson, si Ezekiel, di ba? Yung humiga pa siya ng 490 days ba yun? Tsaka 70 days. Kabilaan. Tapos yung binubutas na yung bahay niya. Ng gabi, sabay aalis siya. So yun. So dito naman to medyo vision to. Hindi to ginawa ni Jeremiah. Pinakita lang sa kanya. So, takil lang nga natin. Ano gusto ng vision? Medyo natakil natin ng ibang araw to no? So parang pag sinabing vision, pangitain ba? Pero hindi mata nakakita niyan. Siguro naman katulad ito, pag lagi tayo nagdi-discuss dito, may dinidescribe ako, ito pangako ng Diyos, mangyayari yan, nakita ko na yan. Ay, Pastor, nakita mo anong kulay ng ano? Parang yung sa Revelation, di ba, nakita daw ni John yung mga mangyayari. So ang tanong, pati kulay ba yun? Medyo miraculous kasi yun dito So, posible kasi dinidescribe niya kasi talagang anong itsura, ilan yung ganyan, di ba? Pero tayo, may mga vision tayo nakikita na hindi rin naman ganun kadetalyado, pero still, alam mo. Katulad niya, simpleng para makarelate yung mga bata, no? Magtrabaho ka ng maayos. Mag-aral ka pala ng maayos. Nakikita mo na ba yung sarili mong, magpapalain ka, maayos sa trabaho, baliktarin mo yun. Mag-adik-adik ka, di ba? Nakikita mo rin sarili mo, no? Kaya po yung mga bakla pala, nagpakamatay na, yun ang laging laman ng no? Si Eman at Chensa. Hindi ko alam, sabi ko, kala ko bakla, di naman, di ba? Hindi na, okay. Pero grabe, mayaman ka na, no? Nepo baby. Pakamatay ka lang. Kahit ano pa pinagdaanan mo palibasa nga, hindi mananampalataya. Yan ang problema doon. At pag anak ka ng politiko, alam mo yung dumi niyan nasasabi sa iyo yan. Lumaki ka sa sarap, bakit ka mayaman? Magkano ba ang sweldo ng kahit presidente ngayon? Alam niyo kung magkano ang sweldo ng presidente ngayon? Alas ka pareho lang ata namin yun ang naalala ko Pero syempre, sa ibang bagay kasi yumayaman niya mga yan Kaya yung iba talagang hindi nila kinukuha yung sweldo nila So, ba't na napunta doon? Yun. So, pangitain. Okay? So, yung pangitain, so hindi yan sa mata mo na literal, nakikita mo yan sa isip mo, sa puso mo. Pwede ba yun? Oo, madalas yan. Kaya nga minsan, umiibig ka. Paano mo nasabi umiibig ka? Anong sabihin doon? Diba? May naiintindihan ang bagay, pero hindi actually nakikita ng mata mo. Okay? So ngayon, especially ito, pag ang Diyos na nagpapakita, ano yan? Napakaganda niyan. Parang, teacher ka, ako na, in-explain mo sa mga estudyante mo, dapat, pag kakausap ka ng tao, ganyan ang mo, dapat ganyan. So, nakikita na nila yun So, pero may hangganan yun. Of course, hanggang sa trabaho lang yan interpersonal relationship. Pero pag ang Diyos na nagpapakita sa iyong pangitain, hindi lang basta trabaho yun. Malawak yun. Malalim at napakaganda. Okay? Ito naman sa panahon nila, medyo judgment. No? Pero may maganda rin doon tayo punta doon. Sa bata, yan. So, and thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah. So, pinapisay at mangyayari talaga na yung Judah nga matatalo. Pero daw,
may subset doon, no, nung sa Israel, no, yung Judah, may natin 1 milyon yan. Yung iba doon ay susuko. Yun na nga yung pinipreach ni Jeremiah. Sumuko na kayo. Sana alam nyo na yan kasi parang ulit-ulit tayo. Sumuko na kayo kasi nga inusgahan kayo. Pero kung sumuko kayo, sumama kayo doon, poprotektahan ko kayo at least. Obviously, hindi kayo yung in charge kasi pinaparusahan nga kayo eh. So, pero buhay kayo, makakapagparami kayo, di ba? Sinabi doon eh. Tapos, makakain kayo, kung anong kinakain nyo dito, doon lang kayo, dito kayo nagtatanim, pero pag tinala kayo doon kayo magtatanim. Ganun, buhay pa rin kayo. Kaya sabi dyan, katulad ng maayos na figs, yung mga tao daw sa inyo, ay i-acknowledge ko. Kasi nga, naniwala sila sa Diyos eh. Nakita niyo yung pagkaka-parallel naman sa pananampalataya, no? Tsaka sa kaligtasan. Pag naniwala ka sa Diyos, ligtas ka. Okay? Both sa langit at saka kahit dito. Diba? Yung mga maliliit na kaligtasan dito sa lupa. So dito, sumama kayo doon. Magpa-under na kayo. Kaya sila daw ay, I have sent to this place into the land of the Chaldeans for their good. So sila ay dadalhin doon para sila ay mapabuti. Nakuha niyo? So ganun pala yun. Kahit mga bata yun, kailangan matutong mag-submit. Hindi laging yung mga bata ngayon, naalala ko na yung kanta, di ba? Give them a sense of pride. Diba? Dapat mga mayabang din yan. Ano? Ganun. Nepo baby yan. Yan. Ano yan? Imo yan. Alam niyo, imo, di ba? Maarte yan. Hindi, ayaw mo sila sumunod. Pakita mo yung tawa, gawin mo yung tawa, turo mo sa kanila. Ngayon, ayan. For I will set mine eyes upon them for good. So kahit sila'y na-carry away, nakulong, nabilanggo, ang Diyos daw nakatingin sa kanila. Di ba maganda yun? Kahit nasan ka pa. Kahit yung pinagdadaanan mo, mahirap. Pero, sinusundan ka ng Diyos. Alam niya, kung tinatapahan si Joseph, naalala niyo ang Joseph, di ba? Gandang saga nun kay Joseph. Oh. Pinagpalit siya, pinagbenta siya ng mga kapatid niya. Pero, the Lord is with Joseph. Maganda doon. Tapos, ano nangyari sa kanya? Kahit nasa kulungan na siya, bago siya sa kulungan, sa Egypt, pinagpala pa rin siya. Diba? Sa matalino siya. Pag ano siya eh, nagpala siya ng napagbintangan, nakulong, andun nga siya sa dungeon, doon pa rin, ruler pa rin siya doon. Ito niyo yun? So, ganyan niya, pag ang Diyos nakatingin sa'yo, nakatingin naman talaga ang Diyos sa ating mag-anak ka ng Diyos eh. Ganun yan. Sinusundan ka niya. Lahat ng pinagdadaanan mo, ginagabayan ka niya. Lalo pag sumusunod ka. Kahit di ka sumunod eh, pero so nga sumunod ka. Para mas maganda yun. Anyway, so, and I will bring them again to this land. Kasi itong mga ito, iniisip na yung land. Doon ako sa land. Ibabalik ko kayo doon. Maraming hindi ikaw, pero yung mga anak mo. Halos imposible na naman yan, di ba? Parang last week yata yun, eh, di ba? Hindi na siya makikilala na siya ang Diyos na nagligtas sa kanya out of Egypt, kundi siya ang Diyos na nagbalik sila kanila doon. Kasi nga, kung paano nakakamangha yung sila inalis sa Egypt, nakakamangha, paano ibabalik yung mga yun? Kinalat na nga sila eh. Siyempre, wala na sila identity nun. Posible yun, may iba na nakatira doon eh. Alis-alis mo yung basta-basta. So, pero yun ang pangako sa kanila. Okay? And I will build them and will not pull them down. Nasa Ezra na ako ngayon eh. So, ganun nga nangyari exactly. Si King Cyrus. Napaka-imposible. Pati yung kailangan nilang gastos eh, wala silang pera. Galing nga sila sa bondage eh. Ginastosan yun ng hari. Ito yung pinapangako dito. So, babalik sila, I will build them, not pull them down, I will plant them, and not pluck them up. Ngayon, inalis din sila later doon kasi nga, sa katigasan ng ulo nila. Pero yun ang pangako ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos sa kanila dapat. Habang sila ay sumusunod sa Panginoon, kahit tayo, huwag ka dapat takot na, mawalan ako ng ganyan. Sumusunod ka sa Diyos. Malabo yun. Tuloy natin. And I will give. Positive pa rin tayo, ha? Bilis natin ngayon. Ulitin ko lang yung mga points. Number one, reality of good and evil. Accept it. It's clearly shown to us. And then yung mga bagay na hindi masyadong malinaw pa sa atin, sa lingkod ng Diyos pinapakita. And then yung lingkod ng Diyos, sila yung magpapakita sa atin at makita. Ngayon,
Kaya dapat marunong ka rin pumili na susundan mo. Amen? Number 2, good is good. Ito na kaya nangyayari dito, no? So kahit sila'y nabilanggo, pinapangako sa kanila ng Diyos, hindi sila iiwan ng Diyos. Susundan sila ng mata ng Diyos, may preserve sila, dadami pa nga sila eh. So kailangan ito yung ating ibuhay. Okay? At may pangako pa rin. Yes, kung hindi kayo maayos na kalagayan ngayon, ang pangako, ibabalik kayo doon. So andun pa rin identity nila. Kasi nga, kung maalala nyo, ang pangako kay Abraham, di ba? Ang kanyang kingdom ni David pala, sorry. Pero kay Abraham din, Abraham, Isaac, Jacob, and then 12 tribes, and then Israel, and then Judah. Ang pangako, walang yung lineage ni Jesus, di ba? Hindi yun mamamatay. Kaya later, malalaman natin yung Jehoiakim, kahit nasa Babylon siya, buhay pa siya. At yung ending ng Jeremiah, tsaka 2 Chronicles, tsaka 2 Kings, pareho. Mabubuhay pa rin itong mga to kahit sila yan doon sa Babylon. Tuloy ang buhay, mga anak pa rin, may anak sila, later magiging anak si Jesus. Sa laman, ha? Okay, linya si Mary and then ni Joseph. Okay? Pero hindi pa tayo ito, sabi dyan, no? And I will give them an heart to know me. So, parallel na naman to sa kaligtasan. Tsaka sa Deuteronomy, mamaya babasahin sa Deuteronomy, ang importanteng pagutuli, di ba? Naalala yung pagutuli, di ba? Hindi yan sa laman lang. Though meron doon. Pero later sa puso. So, ganun din. Bibigyan sila ng Diyos, ng puso, na nakakakilala sa akin. That I am the Lord, and they shall be my people. Ulit-ulit, di ba? 1 Corinthians, and I will be their God, and they shall return unto me with their whole heart. So, sa panahon na to, hindi pa. Pero later, pag nagkatuparan na yon, at sila naman talaga yung nanampalataya sa Diyos, itong mga, again, itong mga good fruit na tinatawag. Dadalay sa Babylon, pero itong kumpol na to, the people of God, ito yung talagang Israel, totoong Israel, sila ibabalik at andun ang pangako ng Diyos sa kanila. Amen? Amen. So, ganun din tayo, ha? Kahit sa church minsan parang sa church, parang ano eh. Ako, nasa diadem kami, iba doon, wala na, bago na naman. Ganun talaga. Kung totoo kayo, ang blessing ng Diyos nasa inyo. I will build again. So, i-return sila doon. And buong puso silang babalik sa Panginoon. So, ganun din ha. Pag tayo nagkasala sa Panginoon, sorry, balik tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, huwag natin kaya pag-usapan yung masama. Hindi, ganun doon talaga yun eh. Ano mangyayari dito naman? Alam na. So, ito kahit parehong nasakop yan, di ba? Hindi, ito pala, patay. Okay? So, ayaw sumuko. Okay, may iba silang diskarte sa buhay. Ngayon, kung paano daw ang nakita ni Jeremiah, yung evil figs, basta yung fruit na hindi na makain, anong gagawin mo sa fruits na hindi na makain? Wala na. Tapo na as the evil figs, which cannot be eaten. They are so evil. Surely, thus saith the Lord, so will I give Zedekiah, the king of Judah. At alam niyo yung Zedekiah, sikat na sikat dyan, pinatay siya. Hindi nga siya pinatay pala, no? Yung mga anak niya. So grabe po yan. Lahat ng anak niya, pinatay sa harapan niya, binulag siya, namatay siyang ganun. Nasa kulungan, bulag. Parang si Samson. Pero si Samson kasi, nakapag-ano pa siya, di ba? Nakapagdamay pa siya. So ito talagang, kasi hindi siya nakinig eh. Yung sasabihin dito kasi tatapos ko lang din sa Chronicles. Talagang isa sa mga sinabi doon kasi hindi siya nakinig kay Jeremiah. Ito nga yung book natin ngayon. Ilang beses yan. Last time, di ba, nagpatawag siya ng ano, di ba? Itanong mo nga kay Jeremiah ano mangyayari. Later siya mismo. Yung pupunta kay Jeremiah pero parang ano siya, natago-tago. Kaya minsan nakakaawa. Disguise siya. Tsaka private. O tayo lang ha, huwag mo sasabihin ha. Nakakatawa minsan yung ibang hindi pa nanampalataya, parang ganyan. Napansin niyo ba yun? Ako nung napansin ko yun, talagang grabe. Iba talaga yung ng Panginoon. Kasi alam nila, in a way, alam nila, pero ayaw nilang pakita sa iba na, ano kinakausap mo si
Si Ace lang tungkol sa Bible. Para gusto nila yun. Alam nila yun. Parang gusto ko rin makaintindihan yung gusto. Sabi, pero Nicodemus, ganun din. Pero to si Zedekiah, pero matindi talaga, hindi pa rin bandang huli naniwala. Ang linaw na ng salita ng Diyos kay Jeremiah, ayaw pa rin maniwala. Yun ang mangyayari sa kanya, siya ay mahuhuli. At yung mga mananatili naman, and them that dwell in the land of Egypt, ito yung kalaban din ng Babylon, yung iba, dun pupunta kasi kakampi. Kala nila, hindi sila na mararating doon kasi malayo. Nakarating nga, nakita niyo ba kung gano'ng kalayo yung Babylon? Konti na lang yun, parang Montalban. Yung Montalban, Babylon, Banaba, Judah. Yung Egypt, andyan na lang sa nangka eh. Tumawid lang sila doon, kala nila, hindi na sila mahabol. Sinabi later, makikita natin dito yun. Hinabol din, patay din. Hindi naniwala eh. Paano ito minsan mga inaakay natin? Di ba pag alam na ano yung Bible, talaga sinasabi mo sa kanila, hindi mo na pinagdadamot sa kanila eh. Ito na eh, ayaw pa rin. Ba't ayaw maniwala? Kung ayaw maniwala, kung may mali, di sabihin mo rin. Ayaw din. Basta may dahilan. Ayaw maniwala. At parang medyo napagkala natin si Zedekiah, di ba? Manisabi doon yung mga, parang nahihiya siya sa mga kanyang mga princess. Sabi, itong mga kaano niya. So nakakaano, no? Parang pangit ko na. Mali. Kunwari, magkakabalkada kayo. So, solving ko to. Parang naniniwala siya kasi pag nakatingin sa mga bag, ay, naku, makapahiya ako sa tropa ko. Pagpapalit mo yung sa kaligtasan mo. Nakakalungkot, maraming ganun. Ganun sa Zedekiah. And his princes and refuge of Jerusalem that remain in the land of Egypt, and I will deliver them to be removed in all the kingdoms of the earth for their hurt. Kanina, for their good, di ba? Yung ito, the good fruit, masasakop sila, punta sila doon, for their good. Ikaw, mananatili ka nga dyan for your evil. Mapapahama ka dyan. At least, tumayo kami dito, matapang kami. Minsan, hindi ganun eh. Di ba? Yung pride na yan, minsan eh, hinusgahan na nga kayo sa nation. Kasi tigas ng ulo nyo. Manase, Amon, then later, itong mga Jehoiah, di ba? Lahat na eh. Tatlo yan eh. Jehoiakim, Zedekiah. Hey, actually, pag nabasa ka ng Bible, nakakasawa na eh. Pero ngayon, naiintindihan ko bakit pa ulit-ulit yan. Kasi kailangan talagang ma-absorb natin. Hindi yan basta pinapaulit na wala lang. Para mapuno lang yung Bible. Hindi ganun yan. Okay, ano pa? And I will deliver them, remove it all the kingdoms of earth, to be a reproach and a proverb. Ngayon, itong iba, kasi may matitira at may matitira dyan eh. Kahit saan, di ba? Kung alam niyo yung kwento sa after ng 7 years, sa milenyo, may matitira pa rin doon eh. Hindi lahat pinatay. Ang pinatay lahat doon mga Hudyo. Pero yung mga ordinaryong tao, lahat ba nang papasok sa millennium? Hindi. Meron pa rin doon. Ang inuubos na yung army nila. Eh, paano yung mga bata, di ba? Mga nanatili. So, papasok sa millennium yun. Eh, dito rin, ganun din. Kahit pa sila papatayin ko kayo lahat, hindi, may matitira dyan. Isa 1,000,000, 100,000, 10, ano man yan. Ano mangyayari sa kanila? Iba nga tatakas, yung iba doon, ano mo na, hindi nahahabulin ng kalaban. Ilan na lang yun eh. Sa akin na yung lupa nyo eh. So ngayon, ano mangyayari sa kanila? Magiging wanderer sila. Magiging proverb, reproach yun, proverb, parang aasarin ka lang. Yung mga panahon daw ng Germany, tsaka ng Hapon, kawawa din yung mga yan eh. Buti nga, tinulungan sila. Pero nung hindi pa, ano ko lang sa documentary kasi, talagang grabe. Siyempre, ikaw talo ka eh. Tapos nagtatago na yung mga papatayin kayo ng kalaban nyo. Gutom-gutom yung iba doon. Kawawa kayo. Kaya ngayon, yung German nila, minsan katatawanan yan eh. Doon ngayon, magaling din sila eh. Yung mga Hapon, di ba? Katatawanan. So ito, lalo na yung mga Hudyo. And a taunt and a curse in all places whither I shall drive them. Taga saan ka ba? Taga doon ka ba?
Di ba, hinusgahan kayo ng Diyos, naubos kayo? Kaya ang pangit nung ganun mga balitaan sa'yo. Buong buhay mo yun, may anak ka rin, ano sabi mo sa mga anak mo? Alam mo ba, tayo ang people of God, ba't kaya pinabayaan? Ang hirap nun. Kaya, paano makaka-relate sa atin to? O, ganun din, magtinuna tayo. Alam niyo ba maraming Kristiyano na, ayun, pumunta nga dito. Alala niyo, di ba, ina-encourage ka natin, pastor pala yung tatay mo, tsaka yung lahat ng kapatid mong lalaki, pastor, ikaw. Tapos ngayon, yung pangalawang asawa niya, parang gano'n yung mga kwento, di ba? Saklap nun. Kahit saan ka pumunta, pag ikaw ay talaga naman, nakikinig ba kayo? Natakot na ba kayo sana? Maintindihan natin. Na, I'm sure mga young people, nag-iisip yan eh. Ilan kayo makakalis dito? Ano si Stephen? Ganyan yun. Hindi wala yun eh. Sige, kaya nga tinuturuan kayo. Sakali, mag-isip kayo ng gano'n, sa palagay nyo, tama ba yun? Yes, malaya na ako kahit saan. Hindi na ako tusan. Siyempre, tanda mo na eh. Alam nga naman. Makakabuti ba sa iyan? Ngayon, nagloko ka, nag-backslide ka, pinalo ka ng Diyos. Kasi anak ka ng Diyos eh. Anong mangyayari sa'yo? Lalo yung prodigal son. Sino ang magandang example na ganyan? Basta gano'n ako. Grabe, di ba yung tatay mo yaman? Bakit ikaw ano? Tinakwil ako eh. Saklap. Ay, parang yung anak ni Elon Musk, di ba? Dahil si Elon Musk. So, bayaman. Yung anak niya, bakla ba yun? Tomboy. Tomboy yata. Didisown niya yung tatay niya. Bahala ka dyan. Sa makamundong ano lang ha. So, kahit pa paano, loko-loko na yung Elon Musk. Pero, sa mundong standard lang, napakayaman ng Tapos ikaw eh, broke. Ano sasabihin mga kaibigan? Aasarin ka na bring up at bring up yun. Pag nagloko ka, pag nag-away kayo, bumalik ka sa tatay mo. Tatay mo nga, inayawan kayo, di ba? Saklap dun. So, ganun yung magiging mga Hudyo, ng backslider. Kahit saan sila pumunta, malalaman sila ay hinusgahan ng Diyos. Last, and I will send the sword and the famine and the pestilence. Bira, talo na nga eh. Tapos, may kalabang pa sila. Taggutom, syempre, ganun talaga. Pestilence pa. Anong pinagkaiba ng famine sa pestilence? Pag famine, taggutom. Mag pestilence, talaga may salot, no? Either sakit, pandemic na totoo. Okay? Till they be consumed from off the land that I gave unto them and to their fathers. So, bring up na naman yung lugar na yun, pinagpalang lugar yun, binigay sa kanila yung pinangako, then binigay, napakagandang, di ba, nung panahon ng Judges, then especially after noon, First Kings, where Samuel, pinagpala sila, lalo sa First Kings, pinakamaano sila, pinakamaunlad under Solomon and David, and then later Solomon. Ganda ng ginawa sa kanilang Diyos, tapos aalisin sa kanilang Diyos yun. Relate nyo sa atin ngayon. Kunwari, ano ba maganda standing dito? Kunwari lang, si Brother James, di ba? Nagpala. Huwag na. Kunwari lang, di ba? Nag-backslide. Ano mangyayari sa'yo? Wala yung standing mo. Magsisinungaling ka. Ba't mapalis doon? Walang kwenta eh. Pero actually, kayo walang kwenta. Angit nun. Alala ko sa dahil din, may mga ganun din eh. Nung bago-bago ako kasi nakikinig lang ako ganyan. Ano sasabihin nila? Ano sasabihin ni Pastor? Ano sasabihin nila? Siyempre, napakinggan ko rin. Kamusta? Ano nangyari sa'yo? Di ba? Sa amin, ganyan yan. Si Pastor na yung bumanat. Ginawa ba ako masama sa inyo? Oo nga. Nakita niyan? May kinig kayo. So, ganun na mangyayari sa mga masamang figs. Susundan sila ng sword, famine, pestilence, hanggang maubo sila. Samantalang napakaganda na ng kanilang pinag-umpisahan. So, bigay kayo mga relevant verse
Ano makuha natin? Anong title ulit natin? Behold, two basket of figs. Choosing between good and evil should be very easy. So, the reality of good and evil is there. Accept it. Pinakita na sa atin. Tanggapin natin. Gawin natin yung mabuti. Iwasan natin yung masama. Ang sabi si Deuteronomy 30. Ito po yung pamamatay na si Moses. Nagbili na. Mamaya si Joshua. Wala si Joshua. Ibasa, ready, go. I told heaven and earth to remember this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Yun ang ginawa, ang haba ng Deuteronomy, di ba? May sinasabi lang ito, batas ng Diyos, ito, gawin nyo para pagpalain kayo. Yun na, sinama rin siya dito eh. So, heaven and earth pa. Nakalagay yan, nakarecord yan. Kayong mamili. Gusto niyo ng buhay o kamatayan? Blessing o cursing? Kayo mamili. So, ganyan tayo ngayon, pinamamili kayo. Yung basta nyo, nakikinig pa ba kayo? Kung nakikinig kayo, blessing yan. Naututo kayo. Yung iba na, pinili mo ng ayaw, wag. By the way, bago tayo pumunta dyan, maraming bagay pa po na kailangan natin mamili. No? Ito lang ilang nasulat ko. No? Gusto all winning ba ako? Hindi. Mamili ka. Mag-church ba ako? Hindi. Ngayong people, maghihintay ba ako ng, ng kasal o nag-jowa na ako? Magpapaalam ba ako? Pag may kailangang paalam talaga. O hindi. Tatabaho ba ako? Talagang tabahong totoo? O bibisyo-bisyo na lang? O tamad-tamad na lang? Magandang tanong yan eh. Hindi yan basta isang araw lang inaano nyo. Minsan pag nagtatrabaho ka na, minsan mapasok pa ako bukas. Niwala kayo. Mag-resign na lang ako. Ganyan yan eh. Iwanan ko yung asawa ko. Ganun ba? Naisip nyo ba yun? Naiisip din yun. Naiisip ha. Anong pipiliin natin? Yung mabuti. Freedom or bondage? Anong gusto nyo? Yan ang matunog ngayon. Kasi talagang ang balita, alam nyo na, darating talaga yung Antichrist eh. Nasabi na sa Bible, kaya alam na ng mga Kristiyano yan eh. Ngayon, gusto tayong alipinin. Sa UK ngayon, yung digital ID nga, salamat, alam pa rin nila eh. Anong gusto nila? Masarap, lahat, wala nang pera. Basta bigyan lang tayo ng basta lang tayo mabuhay. Gusto nyo kalayaan? Gusto nyo ba yung malaya kayo o halipin kayo? Kung siya yung sasagot ng lahat ng pangailangan mo. Ha? Kung Diyos siya, okay. Kasi mabuti ang Diyos eh. Amen. Napaka-importante ng freedom natin kung alam mo history. Hindi ka lang basta-basta palayain yung niya, bibigyan. Sila pa rin ang masusunod. Sila rin papayamanin sa rin. Kung bibigyan mo ng konti dyan, konti-konti lang yan. Sila yung papayaman. Kasi alipin ka na eh. Holiness or sin? Ayan talagang araw-araw mo yung diba? Ikaw yung mamimili. General na yan ha. Kabanalan o kasalanan. Kung naman yan. Knowledge on wisdom or foolishness. Ang dali naman yung mga tanong mo, Pastor eh. Talaga nga, madali nga eh. Pero mga reflect nga tayo kasi ayan, games ba? Matutulog na ba ako? Mapupuyat ako? Mag-charge naman ako, sigurado paano pagpuyat ka nga. Ano may kinig? May kinig naman ako, pero hindi mo ma-absorb. Kung paano mo dapat ma-absorb? Pagpuyat ka, distracted ka, pag-absent ka, lalo na. Mamili tayo, madali lang mamili. Yun ang maganda sa Panginoon. Then Joshua. Ito, ganun din. Si Joshua naman, matanda na rin si Joshua. Matay na rin. Anong gagawin niya sa mga tao? Sino ba Joshua? Labo ng mata ko. 24, last chapter. Sabi niya, ito yung famous verse. Ako na lang muna. If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers or
served that were on the other side of the flood. Kasi mga tatay tayo, nino nila, alam mo na nadamay rin sa Egypt. Natutunang sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong gusto nyo? Ganon? Natanong sila ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, andun yung hamon. Parang ngayon, ito yung challenge sa atin. Makikinig ka ba? Susunod ka ba sa Diyos? Siyempre, amen. Pero yun nga, pag uwi natin, gawin na natin. Amen? 1 Peter 3. Bisado ko dati ito, ngayon hindi na. Ano sabi dyan? For he that will love life, yun yung banat ko sa inyo, di ba? Sinong matalino sa inyo? Sinong gusto ng maayos na buhay? O, anong gawin mo? And see good days. Kung gusto mo yung, alam mo na, hanggang mamatay ka, maayos yung buhay mo. Hindi yung puro problema, away, gulo. Kung ayaw mo nun, let him refrain his tongue from evil. Yung bibig mo, siguraduhin mo yung sasabihin mo, totohanan. Hanggat maaari, hindi mo kailangan manigaw, di ba? Hindi kailangan, ha? Madalas gano'n naman tayo, di ba? Kaya hindi mo kailangan sumigaw. Halos wala eh. Ako lang, iba yun. May preaching, ha? Obviously, yung ibang evil dyan kasinungalingan, di ba? Ibig sabihin, umiwas ka sa kasinungalingan. Huwag ka manloko. And his lips that they speak no God. Yun na nga yun. Let him eschew evil. Diba? Alam mo masama yan. Hindi lang basta hindi mo gagawin. Talaga itakwil mo para yung iba din makakita. Ba't ayaw niyang uminom? Inom eh. Ba't ayaw niyang Halloween? Ba't ayaw niya sa makisama sa kung sinong Pag sila eschew, talagang ayawan mo. Iiwasan mo. Ang gagawin mo and do good. And let him seek peace and ensue it. So, hanapin mo yung katotohanan, kapayapaan, and then, pag sila ensue, talagang yun ang i-pursue mo. Ano ba yung mga kabuti? Ano ba yung mamatay? Hanggat maaari, di ba? Hanggat maaari, walang away, hanggat maaari, maayos. Ganun tayo dapat. Then, second to the last, John. Third John. Mga common verses lang to. Sabi dyan sa 11, kayo, ready go. Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Medyo basic din, no? So, alam mong masama yan, huwag mong gawin yan. Yung mabuti ang gawin mo sa Diyos at hindi sa kalaban ng Diyos. Last, ito naman, pag nagmamature ka na, anong gagawin mo na? Okay? At paano malalaman yung isang tao matured na? Nagmamature at papunta sa maturity. Okay, sabi dyan, ito nga, iba daw, dapat maging teacher na kayo. Kailangan pa kayong turuan, nakaka-insulto yun, di ba? Madalas sasabihin, balik kita sa grade 1 eh. Yung mga teacher natin. Lagi grade 1 eh. Kasi nga, para kang totoy ng grade 1 nga, di ba? Tuturuan kang ganyan. Pag grade 6 ka na, hindi ka marunong. Ano ba yan? Water. Yung hand, hindi hand. Ang simpleng lang yan eh. 1 plus 1. Magellan. Ay, nako, hindi ka pwede. So, for everyone that use it, make us unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So, ito naman yung medyo advanced na. Minsan, kahit isang bagay is okay naman, masama pa rin siya in comparison kung dapat andito ka na sa maturity, tapos ayaw mo pa. Okay, medyo ibahin natin kasi advanced na to eh. So, kung may mga bagay na katulad ng gatas. Masama ba yung gatas? Hindi. Pero kung mama ka na, puro gatas ka lang. Di ba nakita mo yun? So, dapat ganito ka, kinakain mo na, steak, ano man yan, gulay, basta tapos, gatas pa rin gusto mo. Ang mga anak namin, kaya minsan naasal ako, pero minsan kumakain kami sa maayos na ang gusto lang, Jollibee. Okay naman, kaso wag lang laging ganon. Puro hotdog. Hindi, dito naman sa masarap naman. At mag-develop yung iyong palate na tinatawag, di ba? So, ganun din sa pag-aaral. Ganun din sa usapan nyo, pansinin nyo. Sabi nga ni
Kuya, DM nyo ako. Di ba, last usapan niya, tatanda na, puro baba, puro laro, puro jowa, puro... Sa mga utak nyo, ganyan lang. Di ba? Pero pag tinutuwa salita ng Diyos, matured ka na yun. Yung usapan na matured na. Paano magpalain, di ba? Makaiwas sa problema, magmamanage na. Di ba? Hindi na ikaw yung kinakatok or sabi ng pinupokpok. Uy, pasok ang maaga. Ganitong oras ha. Ganitong trabaho, maayos. Hindi na ganun. Kaya sabi dyan, but strong meat belonging to them that are full age, even those by reason of use. Kaya mo nalalaman yung mabuti sa masama. Paano mo nalalaman mabuti sa masama to? Lapit nila eh. Alam mo pa rin yung pagkakaiba dyan. Pag lagi mong iniisip, inukumpara, nag-judge ka, by reason of use, their senses exercise to discern both good and evil. Alam mo na kahit ano, so okay lang ba yung ganyang music? Kunwari yan, nakapatay sa music ha. Ngayon, ina-approve ko pa yan sa inyo. Diba? May nabanggit ako sa GC, diba? Yung Steve Ray, na maganda talaga yung ano niya. Maganda ko sa maganda. Yun talagang business niyan eh. Diba? Pero pag naaalala ko sa ginagawa niya, parang nakapaayaw ako. Ngayon, yung mga Baptist na iba, ayaw na rin pag-usapan niyan. Ano pag-usapan natin? Tayo CCF. Lahat pinag-uusapan. Lalo pag may nakita. Ngayon kung talagang walang masama nakita, di wala. Pero pinag-usapan pa rin natin. Naintindihan niyo ba yun? Kasi pag ikaw daw ay naintindihan mo na, ginudge mo na, hindi mo dinismiss agad, pag-usapan pa yan ayaw ko, nakakapagod na mag-isip. Maniwala na tayo sa gobyerno. Bakuna? Sige, bakuna eh. Sabi ng gobyerno, nakakatamad mag-isip eh. Yung mga meme na ganyan eh. Ngayon, pag ikaw ay talagang yan, nakikinig ka, totoong nakikinig ka, gagaling ka, maintindihan mo kung ano yung pagkakaiba ng masama mabuti. Amen? Again, yung iba madali eh. Pero yung habang lumalapit yan, nagsanay ka na, dahil sanay ka salita ng Diyos, matured ka na, malalaman mo na yan. Okay? Behold, 2 basket of figs. Ano, maalala nyo yan? Pag nalilito kayo, hindi. 2 lang yan. Again, sabi na iba, parang black and white ka ng pastor eh. 2 lang ba yan? Bipolar ba yan? Bipolar tuloy. Totoo naman, may mga ibang bagay na nasa gitna. Okay? Gray area tawag nila. Okay? Totoo. Pero, bandang huli, lagi sinasabi ng pastor mo dito na, naalala ko tuloy. Pagdating daw sa paglilingkod sa Diyos, walang neutral. Amen? Ibig sabihin, pag maglilingkod ka sa Diyos, hindi, lingkod ba o hindi? Medyo minsan lang, okay lang ba yung minsan? Anong gagawin mo? Gumigit na ka. Basta maglilingkod rin ka sa sarili ko. Ang problema, sarili mo, paglilingkodan mo, makakalimutan mo ang Diyos. Hindi ko makakalimutan, babalikan ko ulit. Ang hirap explain, no? Pero maganda nga, pag sa Diyos ka lang talaga, yung pangailangan mo, ano naman din yan, di ba? Matthew 6:33 lang yan, antahin na lang, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So kaya dapat ganun. So mabuti, sa Diyos tayo. Amen ba? Very basic, no? Pero, anyway, sige, let's pray. Lord, salamat po sa inyong hamon. Piliin namin. Nakita namin mga daming points dito, Lord. Pinapakita niyo pala sa amin ang masawat mabuti. Okay, piliin namin mabuti, Panginoon. Hindi kami mag-excuse. Lalong hindi namin babaguhin ang definition ng masawat mabuti. Dahil yan ay dilinaw niyo rin, Panginoon, sa Isaiah. Mga signs, Panginoon, ng talagang corruption ay yung mga tao ngayon, tinatawag na mabuti ang masama at masama ang mabuti. Ay maging malayo kami ng Panginoon. Ma-exercise na namin ang senses, Panginoon. Lagi kaming hanggat maaari, lagi kaya namin sa inyong biyaya, doon kami sa tama, lagi sa tama. Hindi namin yung mali at ito iwasan. Iiwas din namin lang iba, mga tulungan din namin, maalalahan yung iba. Kita naman namin yung pag nakita na namin or tutunan na namin yung tama,
madaling makita yung iba na nasa mali sila. So, if we're mature enough, bigyan na kami pag-ibig din. Kaya patalino nyo kami ng gusto, palakasin. Tiwala kami Lord sa inyo. This aming Saturday, Panginoon, I pray na ganyan po ang aming attitude, Panginoon. Hindi kayo mag-asawa sa reading dahil niya parang talagang gawain namin. Gawain niyo, Panginoon. At, may time, Panginoon, nangihina kahit sino man sa amin. Tulungan niyo po. At malakasin, Panginoon. At maalala namin paano bakit ngayon ginagawa itong mga bagay na ito. At malinaw naman yan, of course, mahal niyo sila. Yung sila sa impyerno. Yung mga pansarili namin, Panginoon, pwedeng sa tabihan. Tiwala din kami na hindi yung pagkukulangin, Panginoon. Kaya po naman ay i-please namin. Kailangan po, Lord, again, kaya po wala rin sa Pastor Lito, Lord, successful naman ng operation, Panginoon. Ngayon yung totoo, Panginoon, yung technology. Kailangan po, Lord, kaya magiging sa bawat isa. Pahingahan bukas. So, beginning sa Sabado. Church service, Panginoon. Puri na naman sa inyo Sunday, Panginoon. Kaya natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.